kapatid, dadayain mo yung sarili mo. Hindi ba masakit yan? Sakit. Mismo sarili mo dadayain mo. Paano nga pwedeng madaya ang sarili natin? Masaya tayo, pero malulungkot. Kapatid, Masaya tayo, pero malulungkot. hindi pa yun eh. Hindi pa yun ang pinaka pwedeng dayain ang sarili natin eh. Ito, misik-mis lumaga na halimbawa na madaling maunawaan ng bawat isa sa atin. Dadayain natin ang ating sarili. Araw ng linggo ngayon, araw ng pananambahan. Aba, meron akong pupuntahang importante doon. Saka na ako magsasamba. Araw na alam mo na kung saan sa araw na ito, araw ng linggo, dito mahayag ang mga salita ng Diyos para madaya ang iyong sarili. Uunahin ko muna yun, sayang eh. Sayang yun eh, kung hindi ko pupuntahan. Saka na, may linggo pa namang darating. Di ba? Malimit na marinig natin yan sa mga kapatid. O kaya naman, mayroong importanteng pupuntahan na araw ng pananambahan eh, nataon yung reunion, linggo. Dadayain mo na ngayon ang sarili mo yan. Madalang lang naman ito eh. Once a year lang naman ito eh. Mauunawaan naman siguro ng Panginoon kung hindi mo na ako makakapagsamba ngayon. Dinadaya mo ba ang sarili mo o hindi, kapatid? Dinadaya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sino man huwag magdaya sa kanyang sarili kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito ay magpakamangmang siya. Sino ba sa atin ang tanggap? Lalo na si kapatid na Julie, may pinag-aralan po kayo, di po ba kapatid? Sa isang katayuan na isang nag-aral, paano mo mai-inject sa kanyang kaisipan na siya'y marunong at sa kanyang karunungan siya'y magpakamangmang? Aba, mahirap yan, kapatid. Mahirap para sa tao yan. Pero, nais mo bang masumpungan ang kaluwalhatihan ng Diyos? Nais mo bang makarating sa katotohanan ng Diyos? Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? Kung marunong ka, magpakamangmang ka. Aba, hindi ba karunungan yung nakikita natin ngayon sa ating kapanahunan, kapatid? Ba, marunong ang mga tao ngayon. Kita mo yung mga na-involve sa scam ngayon sa ating gobyerno, kapatid. Meron ba kayong nabalitaan na na-involve sa kasong yan na involved kay Janet Lim Napoles na ordinaryong tao lang? Mga marurunong na tao yan. Pero sila, dala ng kanilang karunungan, hindi nila tanggap na sila'y mga mangmang. Nais nilang patunayan sa buong sanglibutang ito na sila'y marurunong. Pero hindi po ganyan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Marunong tayo? Oo, magpakamangmang ka. Pero ang tao ngayon, kapatid, marunong siya, ipapakita ang kanyang karunungan. Tingnan nyo, anong nababalitaan natin sa TV? Bokya na. Humihilip pa, kapatid. Dala ng Dala ng karunungan, kapatid. Pero tayo, kapatid, hindi po tayo dyan. Tuloy po natin ang ating binabasa. Sapagkat ang karunungan sa sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Napakasakit, di po ba, kapatid? Ang sinasabi ko pong karunungan, hindi naman po yung pinag-aralan kagaya nila, kapatid, mga nag-aaral kayo, hindi po yan. Kailangan po natin yan para mabuhay, para makapaghanap buhay na sufisyente ang ating kinikita, para mabuhay. Hindi po yan. Kung kaya nag-aaral nga po tayo at pinapaaral natin yung ating mga anak, hindi po yan ang sinasabing karunungan ng sanglibutan. Ang karunungan ng sanglibutan, kagaya ng karunungan nila na Napoles. Hindi po tanggap ng Panginoon yan, kapatid. Karunungan ng sanglibutan yan, ng karunungan yan, kamangmangan lamang sa Panginoon. Tingnan niyo, kapatid, napakaraming usapin sa mataas na usapin sa ating gobyerno na hanggang sa ngayon unabsolved ang mga kaso dala ng karunungan ng tao. Di ba? Kita yung nangyari kay yung artista si Bong Navarro. May mga matitinding mga abogado yan. Hindi mo alam kung sino ang nagsasabi ng totoo.
Yan ang karunungan ng tao na sa paningin ng Panginoon. Walang halaga yan, kapatid. Walang halaga yung mga karunungan na yan. Ano bang karunungan ang hinahanap ng Diyos? Ang tayo'y maging mababa. So, ibig sabihin, ang hinahanap niya, kung nagkasala ka, bakit hindi mo tanggapin? Yan ang hinahanap ng Panginoon. O, kung nagkasala ka, ba't di mo tanggapin? Nang sa magkagayoy, makarating ka sa tunay na kaalaman na dala ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sapagkat nasusulat, inuhuli niya ang marurunong sa kanyang katusuhan. Yung mga marurunong na yan, kalimitan, mga tuso yan eh. Ano ba yung sa ibang termino pa yung tuso, kapatid? Mandaraya, di ba? Ha? Oh, mga tuso, no? Mapagdahilan ba, kapatid? Mapanlin lang. Yan, mga mapanlin lang yan, mga kapatid. Oh, tuloy! At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng mga marurunong na pawang walang kabuluhan. Mangangatwiran ang mga marurunong. Alam ng Panginoon kung ano ang kanilang ikakatwiran eh. Pero ang tanong, sa pangangatwiran kaya nila, tanggap naman kaya ng Diyos? Oh, yan ang problema. Tatanggapin kaya ng Diyos ang pangangatwiran mo? Oh, meron dyan. Nakarinig na siguro kayo ng mga kawatan. O yung ibang mga kawatan dyan na mga nakaraang panahon. Anong malimit marinig natin sa mga magnanakaw? Ay, hindi lang siya yung mga nauna, kapatid. Pati yung mga ngayon. Di nyo narinig? Nakagawa man kami ng mga ganyan, binabahagi naman namin sa tao. Di po ba, kapatid? Oh, sabi nga ng isang senador dyan eh, sino ba si ano? Tumulong na ba yan? Sa mga nasalanta ng bagyo? Nasaan ba yung tao na yan? Nung masalanta yung kapwa niya Pilipino, nakita ba natin tumulong yan? Hindi! Sabi ka, ako, yun na. Ako. Nung masalanta yung mga tao, nasaan ako? Andun ako tumutulong. Ang tanong, yung tinulong mo ba? Galing sa mabuti. Tanggap kaya ng Diyos yan? Ang karunungan mong yan, kung kaya't nagkaroon ka ng maraming salapi. Tanggap kaya ng Diyos yan, kapatid? Galing nga sa hindi mabuti. Pero ang katuwiran ng tao, pag nanakaw man ako, ibinabahagi ko naman sa iba. Aba, kapatid na Julie, katuwiran po ba yun? Katuwiran po ba yun ng dapat sa Panginoon? Yan ang mahirap sa tao, kapatid. Ano ba ang hinahanap ng tao? Ang karunungan. Sa ating kapanahunan, sino ba yung ministro ninyo dyan? Abay, dating magsasaka lang yan dito kayo pumunta sa aming pananampalataya. Ang mga ministro namin dito, mga abogado, mga engineer, mga doktor. Aba, kapatid, dyan madaling mahikayat ang tao. Saan ba nagbe-base ang tao? Sa karunungan. Pero ang karunungan yan, ng sanglibutan, walang halaga yan sa Panginoon, mga kapatid. Maliban pa riyan, tignan po natin ang pahayag ni Apostol ni San Juan dito sa kanyang sulat. Tayo, ano bang karunungan ang hinahanap natin? Karunungan ba ng sanlibutan? O pangdayain ng mga tao? Aba, kapatid, hindi po ganyan. Tayo, ano bang karunungan ang hinahanap natin? Ganito po ang ating mababasa sa sulat ni San Juan 7:15 hanggang 18. Ito yung karunungan hinahanap natin 7:15 hanggang 18. Ito po. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo. Ibig sabihin na manghahi ka ang mga Hudyo. Na nangagsasabi, paanong nakakaalam ang taong ito ng mga karunungan? Gayong hindi naman nag-aral kailanman. Sabi ng mga nakasaksi sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon
sa nagsugo sa akin. Sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, walang iniwan po sa aming itinuturo ngayon sa inyo. Ito pong aming sinasalita, hindi po ito galing mismo sa aming sariling karunungan. Galing po itong turo namin doon sa Ama na nagsugo sa amin. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, ipinahayag sa mga tao na hindi nakakaalam. Bakit ika marunong siya? Hindi man siya nag-aral? Bakit marunong siyang mangusap? Sabi ka ng ating Panginoong Jesucristo, ang turo ko'y hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo ko kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatihan. Wala nang maraming eksplikasyon niya, kapatid. Kung ang itinuturo ng iba, sariling karunungan, alin ang hinahanap? Sariling kaluwalhatihan. Ibig sabihin, kapatid, ipinapakita niya na siya'y marunong sa pagtuturo, pero ang tunay na layunin ay yung kilalanin siya ng mga taong nakakarinig. Di po ba, kapatid? Kami hindi ganun, kapatid. Ha? Ang turo namin hindi sa amin. Ang turo namin hindi yung kilalanin nyo kami, kung hindi ang kilalanin natin ang Ama na nagsugo sa amin. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ng kaluwalhatihan niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa kanila'y at sa kaniya'y walang kalikuan. Sa aming pagtuturo, kapatid, wala kaming itinuturo na galing mismo sa aming karunungan. Kung hindi ang aming ipinapahayag yung kalooban ng Amang Diyos na nasa langit, na kung saan dito nga kami nasugo sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ano yung itinuro ng ating punong tagapamahala, yun ang aming itinuturo sa bawat isa sa inyo. Na ang layunin namin, kagaya po ng layunin ng Diyos, tayo'y makarating sa kaluwalhatihan, tayo'y makarating sa katotohanan. Wala po kaming niloob na kayo'y mapahama, kung hindi bagkus ang bawat isa sa inyo makarating po sa tunay na kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga minamahal na kapatid, maliban po riyan, ano pa ang sinasabi patungkol sa karunungan ng tao ngayon? Narito po, kapatid, sa sulat din ni Apostol Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, 1:19 hanggang 21. Ito po, kapatid, 1:19 hanggang 21. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Walang halaga yan, kapatid. Iwawalat nga ng Panginoon ang karunungan ng mga marurunong na tao At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marurunong? Kapatid, dyan ang tanong. Saan naroon ang mga marurunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Sa sanglibutan ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanglibutan ng Diyos. Tama naman Pag ang tao sobrang nasa karunungan sa sanglibutan, unang-unang nawawala yung pangalan ng Diyos sa puso niya Di ba, kapatid? Kalimitan sa mga marunong ngayon, tanungin mo, patungkol sa Diyos, walang alam. Kilala nyo si Estelito Mendoza, yung abogado na di kampanya niya, yung panahon ni Marcos? Naging Chief of Justice pa yun, di ba, kapatid? Taga Pampanga yun, abogado yun, kapatid.